Nandito tayo ngayon sa Letran. Tara, balikan natin ang kwentong arangkada ko. There were lots of memories here sa Letran kasi since elementary to high school to college, high school nakatulong sa foundation ko to who I am right now, and mga teachers ko, professors ko, even may mga classmates na nakatulong sa akin na minsan I still message yung mga friends ko, and even mga nakakalaban ko sa PBS yan, sila Glenn, even sila Sumang, mga teammate ko nung high school yan. So it was really a fun memory for me. Pero you still yung mga hindi mo naman teammate na classmate mo, you still in touch with them? There are some na I still talk to na mga nakabatch ko nung high school. So yes, yeah. Mas kumusta yung samahan na yun? Syempre, it was fun kasi syempre mga kakulitan ko before, paminsan nakakakulitan ko pa rin ngayon. So paminsan mapag-uusapan namin yung mga high school days namin. So it was really sometimes masarap balik-balikan yung mga memories na yan. Dati college building pa to, pero ginawang senior high na siya ngayon. Adjustment ko from high school to college, siguro una yung sa basketball. Hindi naman siya ganun kahirap, but di ko naman sinasabing madali rin, but it made it easier na nasa Letran ako high school to college. So may mga kasabay naman ako na high school players na umakyat din ng senior. So malaking bagay sa akin yung familiarity na hindi na ako nahirapan. And when it comes to academics naman, I think doon ako medyo nag-adjust kasi syempre, I think nung high school ako marami kaming ginagawa pagdating nung college. It's not that, marami na. Medyo nabawasan na yung ginagawa. Of course, not easier kasi mas mahirap naman yung academics pagdating sa college. Pero malaking bagay din yung same sa basketball, familiarity ko with from mga kasabay ko nung high school, nakasabay ko rin pagdating ng college. So malaking bagay yun. And then also yung brotherhood ko, yung kabatch ko nung high school ko sa Letran. Then siguro 50% doon nakasabay ko pa rin umangat nung college eh. And malaking bagay yun na pag syempre medyo may adjustment period, di na kami nag-a-adjust kasi natutulungan namin yung isa't isa. So I must say malaking bagay yung brotherhood ko with those Letran peeps na nakasabay ko eh. Wala ka naalala ng kabataan mo? Nasa library ako palagi. Silipin mo nga lang ito, baka may kilala ako. Common lang naman to. Makita niyo yung mga legends ng Letran dito. Ano meron dyan? Mga legend. Hall of Fame. So, wiki, add-on tayo. Seeing those names, are you hoping na yun nga, one day, makasama ka dito? Of course, di naman tayo deserving mapasama dito eh. Pero since nung nag-aaral ako, nandito na itong parang wall or Hall of Fame ng Letran. Siyempre, it's a privilege na makapag-aaral sa isang institution na very historic. So, just being here, talagang napakalaking privilege. Yeah. Oo nga eh, kamusta po? Long time, nandito ka pa rin ah. Kaya nga. Hi po! Kamusta po? Ay! Kamusta po? Diba? So, silipin ko yung faculty. Ay sir, kamusta? Ayos lang. Ha? Okay lang. So, nandito tayo ngayon sa hallway ng high school and sa high school faculty, and as I was saying, napakalaking bagay ng mga professors and teachers ko sa high school kasi
in a way, sila yung mga nakatulong din sa foundation ko na to who I am today, na talagang malaking tulong sa akin na mga respect, mga godly characters na natutunan ko. Kahit pa paano dito ko rin siya natutunan. So I'm really, really grateful sa mga Letran teachers and professors ko. Hi ma'am, kamusta po? Kamusta po? Kamusta po? Kamusta po? Ay, hindi po, hindi po. Kamusta po? Kamusta? Grabe, long time ah. Nice to see you. Shoot lang dito, shoot lang. Hi po. Yes. Hi po. Ay! Basta. Ikaw na yung nag-ano dito ngayon ah. Oo, siyempre. Basta, good to see you ah. So, dito tayo ngayon sa Letran Dormitory. So, mga 8 years din ako tumira dito. So, parang second home ko na to. So, kita nyo, may mga rules like curfew 10 p.m. before, 10:30 p.m. yan. So, syempre, mga bata, kailangan ng rules para, syempre, magkaroon din ng disiplina. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. 4 floors siya, di ba? 4 floors. So, yeah. Dun, may nakatira pa rin ba dun sa side na mga babae? Yeah. So, doon pa rin babae, tapos dito yung mga lalaki. So, yun. Male dormitory. Sino po yung mga nakatira sa second floor na yun? Mga English basketball. Pasok na ako sa bed. Oo nga, baka mas malinis. Yung panahon namin, mas makalat dati. Dalawang kwarto nito. Dati sarado pa to ah. Oo, binigay na sa lalaki. Ano yung nakatira dati dito? Women's body. Okay. Dahil nung Pero nakakonect pa rin to sa kabila. Basta nakasara lang dyan. ginawa siya. Galing, galing. So yun, dito yung kama ko dati. So baka kami natutulog. May natutulog yata sa kama ko. Yan. Dito yung kama ko dati. Wala naman tao. Yan, yan. Ay, sorry ah. Natutulog ka ba? Yan, dito yung kama ko dati. Yun, si Estrada na yan. Si Jimboy ba dito? Ayan. Estrada na yung natutulog sa dati kong kama. Ano yung mga alaala mo dito sa dormitory na, yun nga. First una yung mga happy moments. Yun, syempre happy moment syempre with my teammates kasi syempre almost 8 years na ako tumira dito. So it's just a good reminder na humble beginnings na kumakain ko yung mga pancit canton dito, like yung mga siomai rice, dito kami nagsimula before. And syempre, growing up dito, yung nabibuild yung relationships namin with my teammates na hanggang ngayon, like sila Raymond Almasan, Kevin Racal, mga naging teammates ko before. So malaking bagay talaga sa foundation ko tong Letran, lalo itong dorm na to kasi dito rin ako nakatira for parang 8 years nga, parang second home ko na to. So, sampayan sa taas. Pero may nakatira, di ba may kwarto sa taas? Paying occupants. Paying occupants, yeah. Hi po! Kumusta po? Sige po, mag-shoot muna ako. Good to see you, good to see you, good to see you, good to see you. Bigay po kayo, Papa. Sige, sabihin ko. Pasok kayo. Parang ikaw, di ba? Hindi wala ta. Hindi wala. Ang puso ng isang knight ay dala ko hanggang ngayon sa NLEX Road Warriors.